Buti naman gumising ka na, babe. Sino ka? Ako to. Sino rin? Ngayong buwan ng mga puso, isang nakakakilig at tagos sa pusong love story ang aming ihahandog sa inyong lahat. Isang babae at isang lalaki na nagtagpo sa mundo ng exciting ngunit napakadelikadong mundo ng motorcycle racing. Ano-ano nga bang matitindi at buhay ng mga pagsubok ang kanilang pinagdaanan para patunayang may love forever? Sabay-sabay nating tunghayan ang totoong kwento ng pag-ibig at ng mga sakripisyong kaakibat nito dito lamang sa aming episode na pinamagatang Remember My Love, the Gerald Cruz and Noreen Madatu love story. Babe, may problema ba? Samahan mo ako kay Mama. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ano? Pananagutan mo ba ako o hindi? Noreen naman. Marami pa akong pangarap at hindi kasama yung pagiging tatay. Walang iya ka! Ayop ka! Harap mo yung tatay ko! Napaka-selfish mo! Noreen, nung bata ka daw, papa's girl ka. Opo. Pero nawala daw yun. Kwento mo nga bakit? Bumaliktad ang mundo mo nung bata ka. Yung business po namin na piggery farm po, nalugi po siya. Okay. Tapos naisipan po ni Papa na mag-abroad po. Oo. Nung papalis na po siya, nalaman po namin na ang tumutulong po pala sa kanya, yung ex-girlfriend po niya. Ah, nalaman yun na nagchichika, babes. So, nasaktan ka nung nalaman mo na may ibang babae ang papa mo? Opo, sobra po nasaktan yun. Oo, nagrebelde ka ba? Opo. Paano? Sa anong paraan? Naganap po ako ng father image po. Okay. Yun po, nakilala ko po yung boyfriend ko po. Nung Oo. high school po ako. Oo. Tapos po, siguro po dala po ng kabataan, mapusok mo. Yun po, nagkaroon po kami ng baby. Ilang taon ka niyan? 16 po. 16 years old, nagka-baby ka na. Opo. Mula noon, lalong mas naging malapit ang loob ni Noreen sa kanyang ina. Sa pagdaan ng mga taon, sa kabila ng kanyang murang gulang, naging responsableng ina si Noreen at kanyang iginapang ang pagpapalaki sa kanyang anak at pati na ang pagtulong sa kanyang ina't kapatid. Mag-work na ulit si Mami. Magpasaway kay Lola. Ate! Kanino motor yung nasa labas? Eh, kanino pa ba? Eh, di sa'yo. Yun! O, di ba wish mo yun ng birthday mo? Uy, second hand lang yun, pero pinagpaguran ko yan, no? Kulang yun natin, no? Ako, maraming salamat, ate. Iingatan mo yung motor na bigay sa'yo ng ate mo. Hinuhulugan niya ba yan? Dahil hindi na nga nakakaipon ng pera tong ate mo eh. Naku, minsan lang naman ho. Saka, basta masaya kayo, saya na rin ako. Ate, test ko lang. O sige, oy, mag-iingat ka ah. Opo. Masyado kang excited eh. Anak, maraming salamat sa'yo ha. Kasi lagi mo kami inuuna ng pamilya mo. Pero sana iingatan mo ang sarili mo ha. Eh, bakit ko naman po babayaan yung sarili ko? Eh, syempre, nandiyan pa po si Aaron. Basta anak, pinapangako ko sa'yo. Pagsasaluhan natin lahat ng problema at hirap. Pero sana naman, pagbigyan mo naman yung sarili mo na, alam mo na. Para saan po? Noreen, kailangan ka pa bang idetalye? Nakita mo ba yung anak mo? Oh, maglilimang taon na. Ikaw ang bata-bata mo pa at ang ganda-ganda mo. Bakit hindi ka magpaligaw ulit? Ma, di ba, sinabi mo na sa akin yan eh. Kaya nga. Malas nga tayo sa mga lalaki, di ba? Sige naman. Sapat na ho sa akin na nandyan si Aaron. Ayaw mo
bang sumubok ulit? Ay, naku, huwag na natin pag-usapan yan, Ma. O sige na, alis na ako. Sige po. Mag-ingat ka. Tricycle! Ah! Ano ba? Gusto mo ba akong patayin? Eh, sorry. Bigla kasing tumatawid eh. Ah, so kasalanan ko pa ngayon. Bakit? Yung motor mo ba nasugatan? Nasaktan ba siya? Ay, gusto mo pagamot natin. Miss, kalma lang ha. Ano ba nangyari sa'yo? Tsaka kasalanan mo rin naman. Buti nga, napreno ko pa yung motor eh. Alam mo, ikaw hangbog ka talaga eh. O, ito na lang. Sige, sampakan na lang tayo. Teka. Seryoso ka? Yan payat mo na yan. Pag hinipang kita, liliparin ka. Alam mo ka mo, ha? Nakasar ka pa! Yabang! Para ka yan! Ay! Hoy, bakit ngayon ka lang? Kanina lang start no. Meron kasing babae, yangas makaasta. Babae? Ano babae? Bakit nandito ka? Eh, di ba umalis ka na kanina pa? Bakit ka bumalik? Nadumihan po kasi yung damit ko. Tapos, hindi pa akong mabangga ng mayabang na lalaking yun. Akala mo sino maganda, di naman tinamaan. Nakita mo ba kung anong itsura niya? Pangit. Ubod ng pangit. Sa pelikula ko lang naririnig at nakikita yung mga ganyan. Ano ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, babae pa rin yan. Dahil di mo na pinatulan. Parang mo, balang araw, magkakatuluyan kayo. Ay naku, magpapakain na lang ako sa lupa kung sa kanya lang din ako mapupunta. Eh, bakit ba galit na galit ka? Eh, wala naman nangyari sa'yo masama, hindi ba? Eh, paano po kung may nangyari sa akin masama? O paano na po si Aaron? Ang bata-bata niya pa po. Hindi, mawawalan siya ng ina. Wala na nga po siyang tatay. Wala lang ha. Pero affected ka. Yung itsura mo, parang gusto mo siya makita muli eh. Sana hindi ko na siya makita ever. Kundi makakatikim talaga sa akin yun. Anak, kumalma ka na lang muna, ha? Alam mo naman kasi ikaw, dapat medyo marunong ka rin makinig at makiramdam sa mga kalabit ng kapalaran. Alam mo kasi anak, naniniwala ako, ito bang sinasabi nilang merong rule of three. Sabi nila, sa una daw kapag may nakilala kang tao, maaaring nakilala mo lang talaga, kataon, aksidente. Pero kung sa pangalawang pagkakataon, nakabunggo mo na naman, aba, alam mo na. Pero huwag ka pa rin mag-aksyon. Pero, pagkapangatlo, nandyan na naman, nakabunggo mo na naman, aba, dapat naman siguro, bigyan mo na ng pagkakataon na mas makilala mo ng malalim. Dahil baka mamaya, who knows, baka siya na yung tinatawag mo, my destiny. Alam mo, pag nagkita muli kayo, destiny na yan. Alam mo kung ako sa'yo, iiwas-iwas ako manood ng Korean novela. Kasi kinakain ng sistema. Wah! Sige po, alis na po ako. Ingat ka, ha? Bye-bye! Bye-bye! Ramdam sa mga paligid. Basta anak, ha? Tandaan mo, kapag nakabunggo mo ulit siya, open up, kilalanin mo, malay mo siya ang iyong my destiny. Game! Dali na, start na tayo. Ate, bakit parang biglang gusto mo matuto magmotor? Kala ko ba, trauma ka sa motor kasi, di ba, yung iniwan tayo ni Papa. Basta! Ah! Siguro para yabangan mo yung lalaking muntik na makabunggo sa'yo ng isang araw, no? Alam mo, ikaw kanina mo pa ako kinukulit eh. Turuan mo na kaya ako. Basta ito, parang pag-break lang to. Kung marunong ka bumalanse, mas madali ka matututo. Arte mo. Halika na. Hindi natin start. Ang bagal. Oh, sige, bilisan natin. Uy! Abi, kasi karera ulit eh. Baka naman pwedeng bagong helmet yan. Oo ba? Basta huwag mo sasabihin sa mami mo, ha? Ano naman?
Ano yung hindi ko pwede malaman? Ha? Gerard, ikaw ha, nawiwili ka na masyado sa pagkarera na yan ha. Akala ko ba itutuloy mo na itong pagkakalos mo this year? Eh, May, kasi yung karera po, sunod-sunod na eh. Tsaka madami tayong sponsors. Meron pong tanggihan yun. Oh, darling ko. Pabayaan mo na siya. Malaki na yan, college na yan. Para matuto siya sa buhay. Sige, magkampihan kayong dalawa. Mag-ama nga kayo eh. Bahala nga kayo sa inyo. Naku, iwan. Mami mo, nagtampo na naman. Aayusin ko muna, ha? Ikaw na bahala dyan, ha? Di ba, di? Di pa nga tayo nakakalayo eh. Ano ba yan? Susunod din ako papaturo sa'yo. Oh, dahan-dahan. Sensya na. Ay naku, gastos na naman to. Sorry, ate. O, tito na yun. Okay na yun. Ay, at Ikaw na naman? ako nga. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ako, ano? Alam mo, tatawag na talaga ako ng pulis. Stalker ka na eh. Ate, Tumawag ka ng tanod. Baka mamaya kung ano pang gawin nito sa akin. oo nga, tanod! Ate, Bilisan mo! ate sila may-ari na itong talyer, eh. Ayos mo? Noong unay hindi akalain ni Noreen na makikita pa niya uli ang lalaking muntik nang makabangga sa kanya. Pero nagkita nga sila uli ng ikalawang beses. Ayaw man niyang masilayan pang muli ang pagmumukha ni Gerald, ang kanilang mga landas pala ay magtatagpo na naman sa ikatlong pagkakataon. Tsaka yung mga Hi, Noreen! Ay, Norin, kaibigan mo. Ay, naku naman. Buti naman dumating ka na. Sinundo ko pa kasi yung tropa. May labas kasi kami mamaya. Wow, may regalo ah. Siyempre. Happy birthday daw. Happy birthday! Diet kayo, no? Iyayain mo na kaya yung kaibigan mo dito kumain. Nasa labas, papasukin ko. Kain, may cake pa dun. Ha? Uy, buksan natin yung regalo ni tita. Uy, kain ka. Ano Gerald, kaya to? Buksan tara, natin. pasok ka. Papakilala kita Open sa your inaanak gift. ko sa... Tulungan mo naman ako. Noreen! Sa akin. Noreen, siya yung sinasabi. Ikaw na naman. Yat? Wow, may anak ka na pala. Nangiinsulto ka ba o compliment yan? Hindi. Wala akong masamang ibig sabihin. Ang bata mo kasing tingnan, tapos may... Magkakilala kayo? Naku, kilala ko yung hambog na yan. Labas muna ako. Sinabi ko. Oh, inumin to. Pag dami pa kasing soft drink dun sa loob. Ay, ayan. Ay, laki-laki mo na ha. Alam mo kasi anak, naniniwala ako. Ito kung sinasabi nilang merong rule of three. Pagkapangatlo, nakabunggo mo na naman. Aba, dapat naman siguro. Bigyan mo na ng pagkakataon na mas makilala mo ng malalim. Dahil baka mamaya, who knows? Baka siya na yung tinatawag mo. My destiny. Sa'yo na to. Thank you. Upo ka. Para makakain ka naman ng maayos. Noreen, dun sa nasabi ko, pasensya ka na. Ang totoo niyan, nakwento na sa akin nung kaibigan mo yung nangyayari sa'yo eh. Okay lang yun. Tsaka, sanay na rin naman ako sa mga tao eh. Siguro, iniisip nila, pariwara ako. O maaga akong naglandi. Pero, wala na, hinahayaan ko na lang. Alam mo, tama yan. Hayaan mo na lang. Dapat nga, hangaan ka pa nila eh, kasi nabubuhay mo mag-isa ang anak mo eh. Diba? Maayos. Maganda ka pala pag tumatawa eh. Che! Alam mo, ikaw nangiinsulto ka na naman. Hindi, seryoso ako. Kasi pag nakikita kita, lagi nakasibangot eh. Oh, sino namang hindi sisimangot din sa ginagawa mo? Sorry. Peace. Peace. Okay, peace. Siguro dapat ikaw kumain yan eh, kasi mukhang luwag-luwag na upuan sa'yo eh. Sorry children's party kasi to eh. Nakakaya naman sa'yo. Mas lalong nakita at nakilala ni Gerald ang tunay na pagkatao ni Noreen.
Dahilan para unti-unting mahulog ang loob niya rito. Hanggang sa mauwi na ito sa panliligaw ng binata. Ayat! Dila kita. Hindi na. Nagka-tricycle na lang ako. Hindi na, gagabihin ka na. Hindi na. Huwag na nga. Sige na. Oh, suot mo to. Ayoko nga. Baka mamaya mabaho pa yan. Sige, bago na ba to? Akala ko lang kahapon. Sige na. Ako na, sige na, ako na. Sige na, sige na, sige na, sige na. Kasya ba? Hmm? Halika na. Oh, anong ginagawa mo? Ano? Anong kamay mo? Pwede ka na. Ubusin mo yan. Basta Okay ako, lang yan eh. gusto ko na si Gerald para sa'yo. Ma, hindi ko nga po siya sasagutin. Nakapag-desisyon na po ako. Nakakahiya po eh. Binata siya. Tapos ako may anak. Eh, hindi kami bagay. Eh bakit naman kailangan maging bagay kayo? Hindi ka naman nagmamahal dahil sa bagay kayo eh. Nagmamahal ka dahil nagmamahal ka. Ano? Ay nako, basta maiintindihan mo na lang yan kapag naramdaman mo na. Yan na, kainin mo na yan. Kain na. Gerald. Alam mo ikaw, tumigil ka na. Anong gusto mong sabihin ng mga tao kapag naging tayo? Na pumatol ka sa single mom, ganun. Napumatol ako sa pinakamagandang babae sa buong mundo. Norin, seryoso ako sa'yo, kaya sana bigyan mo tayo ng chance. Please be my girlfriend. Hindi pwede. Norin, bukas may karera ako. Pwede ba doon ka? Hindi ako pupunta. Sige na, doon mga kaibigan mo, pakala kita. Ayoko. Basta, hintayin kita. Pag pumunta ka, ibig sabihin tayo na. Pakihawak to. So yan. Thank you. Hoy, pre! Bakit parang lutang ka? Hindi, may hinihintay lang. Gerald! Ah! Galingan mo! I love you! I love you too! Para sa'yo ito!
Dahil madalas siyang manalo, itinuuna ni Gerald ang sarili sa pagsali sa mga circuit race. Ito na ang naging kabuhayan niya at paraan upang makatulong din sa kanyang pamilya. Pwede ba sino rin na lang? Kaya ko ba? Oo naman. Ayun, no? Sakit? Pag ikaw, nawala yung sakit eh. Ewan ko sa'yo. Dito rin masakit. Pwede ba pakis? Che! Sorry. Ano ba? Ito ba talaga yung gusto mong gawin? Nakakatakot kasi eh. Parang anytime pwede ka maaksidente. Eh, nandyan ka naman eh. Kaya kahit anong mangyari sa akin, basta nandyan ka, gagaling ka agad ako. Babe. Ano, babe? Bakit? Di ba tayo? Dapating ka, di ba? Ibig sabihin, tayo na. Oy, anak. Ang promise ay promise. Oo na, sige na. Mi, walang gaya na po, ha? Hoy! Ikaw, dumino ka! Dumino ka! Maiksi ang pasensya ko sa mga lalaking manloloko at saka sinungaling. Dadan! Ayos ka! Naku, sorry ha. Nalate kami ng daddy mo. Ano ba nangyari? Malami, malayo po sa bituka. Hoy, baka may gusto ko yung pakilala kay Emil. Oo nga po pala. Mi, si Noreen. Girlfriend ko po. Siya pala yun. Hello po. Naku, kinukwento ka palagi ng anak ko. Naku, finally nakita na kita. Naku, Iha. Pinapunta kami ni Gerald dito dahil darating ka daw. Pero minsan pasyal ka naman sa bahay namin. Dali mo na rin yung anak mo. Sinabi mo? Naku, Iha. Hindi naman issue sa amin yun. Ang mahalaga, mahal mo ang anak ko at mahal ka ng anak ko. Ayun naman pala. Naku, di everybody happy pala. Ay, sorry po. Ako nga pala si Novelisa. Ako ang mami ni Noreen. Ito naman po yung kapatid ni Noreen, si Lawrence. Naku, nice to meet you. Nice to meet you. Ano na tayo? Ay, naku, mga balae. Nice to meet you, mga balae. Kayo po yung nanay ni Marcos. Dito po tayo sa loob, ma'am. Oh, tayo na next. Uy, iwan mo na kaya kami. Umalis ka na. May practice ka pa para sa karera mo. Ako ba? Kailangan ko ng practice. Alam mo yung karera na yan, sisi lang sa akin yan. Saka, iiwan ko ba si Baby Aaron? At paano kung hindi ka ng doktor? Sino magkatanggol sa'yo? Ha? Salamat, ah. Kaya mo ka na naman. Totoo yun. Salamat kasi nandiyan ka lagi para tulungan kami. Saka, inaalagaan mo rin si Aaron. Babe, hindi lang ako boyfriend mo. Partner mo rin ako. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, dito ako para tumayan kayo. Love you. I love you more. Habang lumilipas ang panahon, lalong naging matatag ang relasyon ni na Gerald at Noreen. Ipinakita rin ni Gerald kung gaano niya kamahal ang anak ni Noreen. Hindi nagtagal, mas lumakas na ang loob ni Noreen sa pagmumotor. Kaya naman, mas dumami ang pinagsamahan nilang mga adventures. Babe, naniniwala ka ba sa forever? Dalawang bagay lang sa akin ang walang katapusan. Ang universe at saka katangahan ng tao. Ano ka ba? Tatlo yan. Universe, katangahan ng tao, tsaka tayo. Wow! Oh, paano kung bigla tayong mag-break? Alam mo, parang racing lang yan eh. May nananalo, pero pagdating sa finish line, mas maraming talo.
Babe, hindi mangyayari yun kasi ang love natin walang finish line. Kasi forever tayo magkasama sa adventures ng buhay. Parang ito lang yan eh. Diba? Mga motor natin, nakita mo, change sila. At ang nakakalam ng combination nito, tayo lang. Diba? Hindi nila alam, ang combination nito ay birth year natin. Alam mo, ikaw, ang cheesy mo. Pwede kang ilagay sa cheese to. Sabi, cheesy na akong cheesy. Alam mo, parang ito lang yan, oh. Diba? Pa-love locks pa, ang cheesy. Ayos Dahil cheesy tayo, babe. Ano? Kasama na tayo dito. Lalagay mo talaga to? Oo, kasi habang buhay kitang mamahalin, love you, babe. I love you more. Sayang naman. Bakit? Dapat na video ko to eh. Bakit naman kailangan pa yung video? Para di makalimutan. Alam mo yung gitong moment? Ang lupit kaya ng mga bihita akong salita. Kailangan pa ba talaga yung video para maalala mo? Alam mo dapat, nakatatak yan dito. Simbahan tayo. Tibay ah. Babe, Babe, okay ka lang ba? Kakayanin mo pa talagang maayos yan? oo naman. Kailangan ko lang ikabit to kasi okay na. Babe, easy lang to. Ano ka ba nung oras na baka mamaya mapagalitan ka ng organizer ng race? At saka, ano kaya kung hindi ka na sumali? May intindihan naman siguro nila na nagluloko yung motor mo. Babe, ba't ka ba natatakot? Ha? Paano kung this time, mas malala na yung mangyari sa'yo? Tapos, nagluloko pa yung motor mo. Babe, trust me. Kayang-kaya ko yan. Saka teka. Kasi mag-isimula yung race as stress. Ano siya pupunta ron? Nakahabol na lang ako. Susunduin ko pa kasi si Aaron sa school. Sige, mag-iingat kayo, ha? Ano mo, ayan o. Ikakabit ko na lang to. Okay na. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating nito sa racetrack, muli na namang nasira ang motor ni Gerald. Tila hindi na ito magandang pangitain, pero... Kaya may talyer. Talyer? Sa tapat, meron dun, no? Lang, problema talaga eh. Remedyohan ko na yan, pero wala, hindi kaya eh. Bili mo ng pyesa. Sigurado ka, baka hindi ko maabot. Baka malit ka. Lapit lang naman eh. Hoy, hoy! Mag-helmet ka! Hoy! Hoy! Hoy, hoy, hoy! Hoy, yung helmet mo! Gerald, merong nangyari talagang hindi maganda. Kwento mo sa amin yun. Nung may sira po yung motor ko nun, ano po, kailangan po bilang po ng pyesa. Eh doon po, racetrack po, tapos yung tulay po. Pagbaba po ng tulay, nandun na po yung bilihan ng pyesa. Nakoma ng 3 buwan. Opo. Talagang mula noon, di ka na nakausap. Mula Hindi nung na po. aksidenteng yun. Tinakbo ka sa ospital. Wala, tulog ka, 3 Opo. buwan. Opo, tulog po ako Naoperahan nun. ka ba? Opo. Saan? Sa panga po, tsaka po sa hita. Sa panga at saka sa hita. Opo, bali po yung, basag po yung ganto ko. Tapos yung hita ko po, bali po.
Dahil sa mga natamong sugat at mga bali sa buo niyang katawan, maging sa utak nito, na comatose si Gerald. Dahil dito, agad siyang inilipat sa ICU para maobserbahan siya ng gusto ng mga doktor. Anak, anong nangyari sa kapatid mo? Ano, sabi ng doktor, marami na pong dugong nawala sa kanya. Meron na lang daw siyang 30% chance na mabuhay. Asan yung nakabangga sa kanya? Nasaan? Nakausap ko na. Willing naman siya, tsaka yung pamilya niyang bayaran kung anumang gastos ang kailangan. Pag merong hindi magandang nangyari sa kanya, hindi ko sila mapapatawad. Kakasuhan ko sila. Sasabihin ba natin sa mami mo? Hindi. Hindi na dapat malaman ko. Meron kasi siyang problema sa puso. San? Baka hindi niya kayanin. Nandito lang naman pala kayo. Kanina pa ako naghahanap sa inyo. Saan ba kayo nagpunta? Ay, kamusta pala yung yung karera ni Gerald? Talo, pero wala, magaling yung kalaban eh. Alam ko na. Nagtatampo yun kasi hindi ako nakapanood ng karera niya kanina. Ay, nako, hindi po yung nagtatampo. Naiintindihan niyo naman po na busy po kayo sa talyer. Eh, nasaan si Gerald? May tinatago ba kayo sa akin? May sinalihan siyang isa pang karera sa Tarlac. So, diyan na siya magpa-practice. Ganun ba? O sige, sabihin mo sa kanya na tumawag siya kasi alam mo naman ang daddy niyo, di ba nagagalit siya pag hindi kayo nagpapaalam? Sige. Sige po, sasabihin ko po. Hindi po ako perpektong tao. Ang dami ko na pong pagkakamali sa buhay. Ang totoo po niyan, hiyang-hiya po akong lumapit sa inyo. Kasi hindi naman po ako madalas magdasal. Pero, pakikinggan niyo po ba ako kapag humiling po ako sa inyo? Kahit isa lang. Kahit ngayon lang. Lord, please. Huwag niyo naman pong kunin sa akin si Gerald. Huwag niyo po hayaan na iwanan naman po ako ng taong sobra kong mahal. Huwag kang mag-alala, anak. Bubuti din ang kalagayan ni Gerald. Sana nga po. Sana umayos na po yung lagay niya. Kayo ba ang family ni Mr. Cruz? So, nag-conduct kami ng mga test sa kanya kanina. Nalaman namin na may clot sa ugat sa ulo niya. Na yun, na-recommend namin na operahan ng pasyente. Agad-agad po ba yan, Dok? Oh, the earlier, the better. May babang paraan? Or... No, there's no other way. Sige, excuse me. Kuya, pag-usapan na lang natin to pagdating ng
ng daddy mo. Sige na, umuwi na kayo, magpahinga na kayo. Masumabay na ho kayo kay Jerome. Okay ka lang ba dito? Opo. Nasaan si Gerard? Nasaan? Nasa Tarlac. Hindi ba nagpaalam sa'yo si Jerome? Darling, alam mo, malalaki na anak natin. Alam na nila ang kanilang ginagawa. Malaki na mga anak natin. Ano to? Ha? Ano to? Ha? Ano to? Listahan ng ano to? Ha? Tulong? Tulong para saan? Ha? Nasaan ang anak ko? Ha? Kausap ko yung mga kapitbahay. Sabi nila na aksidente si Gerard. Nasaan? Saan mo dinala ang anak ko? Gusto ko malaman, buhay pa ba si Gerard? Nasaan si Gerard? Gusto ko malaman kung buhay pa si Gerard! Darling, umahon ka. Dok, ano po? Ano po nangyari? Wala na kayong dapat itakot. Stable lang ang pasyente. Normal lang ang heartbeat niya, saka oxygen levels niya. Minsan kasi ang mga taong nasa vegetative state, kusang gumagalaw ang mga body parts nila involuntarily. We still need to do more tests. Salamat po. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magtiwala lang tayo sa Diyos. Wala si Gerard. Mga sinungaling kayo! Anong ginawa niyo sa anak ko? Ba, iniisip lang naman po namin yung kondisyon niyo eh. Natatakot ko kasi kami na. Natatakot kayo? Pero paano niyo tinago sa akin to? Anong tingin niyo sa akin, ha? Ako ang ina ni Gerard! Sorry po. Sorry. Mami, sasabihin naman namin sa'yo pag magaling na siya. Sasabihin niyo sa akin? Kung magaling na siya, paano kung hindi siya gumalay? Paano kung lumala siya? Ha? Ano, magluluksa na lang ako para sa anak ko na wala man lang akong ginawa? Ano? Sorry po. Sorry, Ma. Sorry? Ano ka ba na, Gerard? Asawa ka ba niya? Pinagdamot niyo mo sa akin yung anak ko. Pinagdamot niyo sa akin yung anak ko. Ano na yung kailangan niya ako? Dito na ako. Babe. Buti naman gumising ka na, babe. Sino ka? Ako to. Sino rin? Sinujoke mo na naman ba ako? Ano na-feel mo nun? Sino ka? Nung 3 buwan mo inaalagaan, pinupunta, tapos biglang tatanungin ka, sino ka? Masakit po. Oo nga. Ano po kasi sabi po ng doktor, mag-expect po kami ng mga ganun pong pagkagising po niya kung yung sasabihin niya. Mas intindihin pa daw po namin. Kaya po nung sinabi niya sino ka, lumabas na lang po ako ng kwarto. Doon po ako umiyak ng umiyak po. Apo. Ano pong gagawin natin sa memory niya? Ang memory niya, hindi natin siya pwedeng pilitin. Darating to ng kusa. Dok, pwede ko bang puntahan ang anak ko? Yes, of course. Anak, at dito na, Mami. Alagaan kita. Anak, paglabas mo dito,
Ipagluluto kita ng paborito mong ulam. Sige, anak. Magpahinga ka muna. Diyan lang ako sa labas. Mami? Anak? Anak? Pumasok ka na sa kwarto mo, ha? Magpahinga ka na. Anak, ingatan mo yung sarili mo. Baka mamaya ikaw naman ang ma-ospital. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Sigurado ka, maaalala ka rin niya. Paano po kung hindi niya po ako maalala? Ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay niya. Kaya posibleng hindi ka niya maalala. Hindi kami maalala ng pag-iisip niya. Sigurado ako matatandaan ka ng puso niya. Kung nakita niyo lang po kung paano siya tumingin sa akin kagabi. Alam ko, hindi po mabasa. Parang natatakot siya sa akin. Parang gusto niyang umiwas sa akin. May natatakot ako na mawala ko sa akin si Gerald. Anak, hindi nawawala sa'yo si Gerald. Diba, nandiyan pa rin naman siya. At saka kung halimbawa mo, nagkatotoo nga yung takot mo na hindi ka na niya maalala. Pwede naman kayong mag-umpisa ulit, hindi ba? Gumawa ka ng mga panibagong alaala. Kayong dalawa. Diba? Yun ang gawin mo, anak. Basta magpakatatag ka lang. Huwag kang matakot. Anak naman eh. Nakalimutan mo na ba yung lagi kong sinasabi sa'yo? Ha? Diba? Smile and be happy para lagi beauty. Pagkalipas ng mahigit 1 buwan, pinayagan ng mga doktor si Gerald na ilabas mula sa ospital at sa bahay na lamang nila ituloy ang therapy at pagpapagamot nito. Umabot ng halos 3 milyon ang kanilang hospital bills na binayaran naman ng pamilya ng nakabangga sa binata. At sa paglabas si Gerald, nasa tabi niya pa rin ang nobyang si Noreen upang tulungan siyang balikan ang mga alaalang kanya nang nakalimutan. Ito, ano? Ay, naku! Ay, sige, ako na po bahala. May init yan. Hindi, kakain ako. Paano ba ito gamitin? Hindi, sige, kakain ako. Hindi, ako na lang. Ako na. Ano? Ibigay mo na lang kay Noreen. Hindi ako na alam. Ay! Noreen, nasaktan ka ba? Okay lang po. Noreen, salamat ha. Salamat kasi hindi mo pinababayaan ang anak ko. Salamat sa pagpapasensya. Salamat. Kahit alam mong
ganyan ang nangyayari sa kanya, hindi mo siya iniwan. Mahal na mahal ko, Mi. Mahal ko eh. Salamat, Lorin. Salamat. Lorin? Lorin? Naaalala mo na ako. Lorin? Ako nga to, Gerald. Lorin? Masaya ba tayo dati? Sobrang saya. Wala ka ba talagang natatandaan sa mga pinuntahan natin? O kaya yung mga kulitan natin? Kukuha lang ako ng tubig. Muna. Gerald, balikan ulit natin, Ito yung picture natin sa talyer. Kapag nilalambing mo ko, talagang hinahawakan mo ko sa bewang ng mahigpit nun. Tapos, dun ko ramdam na protektado mo ko. Ito pa. Ito naman yung nanalo ka dun sa, Philippine Urban Bone Championship. Nanalo ka niyan. Ito pa nga yung trophy mo eh. Sabi mo sa akin, hindi mo na kailangan ng trophy dahil ako na yung trophy mo. Naaalala mo ba? Kahit gano'ng katagal, hihintayin ko na maalala mo ulit na mahal mo ako. Araw-araw, ipapaalala ko yan sa'yo. Hindi ako susuko, Gerald. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Lumipas ang ilang mga araw at hirap pa rin makatanda si Gerald. Madalas, ang mga bagay na naaalala niya ay agad din nawawala sa kanyang isipan. Ngunit hindi sumuko si Noreen. Nagtiyaga ito upang unti-unting ibalik ang mga alaalang nawala na sa isipan ni Gerald. Dito mo ako pinainlove ng sobra. Oh, nakikita mo tong kandadong to?
Sa kandadong to, nilock natin yung love natin sa isa't isa forever. Wala akong maalala eh. Okay lang. Naiintindihan ko. Maghihintay ako. Meron din ba tayong picture dito, kaya video para maalala ko? Eh, dapat na video ko to eh. Bakit naman kailangan pa yung video? Ba, para di makalimutan. Alam mo yung gitong moment? Ang lupit kaya ng mga balita akong salita. Kailangan pa ba talaga yung video para maalala mo? Alam mo dapat, nakatatak yan dito. Wala eh. Sorry ah. Sana pala kinunan natin nun. Sayang. Lulupit pa naman ang mga sinabi natin. Kung maramdaman, hindi ko maalala. Siguro kung ano man yung mga hindi ko maalala na yun. Baka tumatak dito yan. Bukod sa mga larawan nilang magkasama at sa mga okasyon na ibinahagi nila sa social media, pinuntahan din ni Gerald at Noreen ang mga lugar na tumatak sa kanilang pagsasama. Lalong-lalo na ang lugar na pinakapaborito ni Gerald. Parang naalala ko to. Natandaan ko, nakasakay ako sa motor. Naalala ko yung tunog. Alam mo ba na ikaw yung isa sa mga pinakamagaling sa lahat ng mga pinakamagaling? Oh, pre, dito ka pala. Okay ka na ba? Sorry, ano ulit pangalan niyo? Ito si Hector. Hector. At si Ernie. Pasensya na, hindi siya masyadong nakakaalala pa rin. So, Okay lang. Sumama ka sa amin bukas. Birthday ng tropa natin. Naku, pasensya na, pero hindi pa kasi siya pwede sa mga ganyan eh. Siguro bawi kami next time. Malay mo, may iba pa siyang maalala pag naitan ng ibang tropa natin. Okay lang ba yan? para sa akin, oo, okay lang. Ikaw? Sige na nga. Pero bawal siya magpalit, ha? Tsaka ako maghahatid sundo sa'yo. Dre, shot ka naman. Mga Dre, hindi pa ako pwede dyan eh. Sige na, isa lang. Tapos inom ko na lang ng juice para di ka maamoy. Yun. Yan ang kaibigan natin si Gerald. Hindi umaala sa inuman. Yun. Dre, alam ko may birthday ngayon. Pero ako ang may regalo sa'yo. Tayo ka muna. Ba't ako re-regalo niyo eh? Ganun ka namin kamahal. Upo ka muna dito. Dre, tawagin mo na. Dre, ano bang nangyayari? Surprise, Dre. Yan, regalin namin sa'yo. Ako, Dre, wag na. Salamat na lang. Saan ka pupunta? Upo ka lang. Wala. Dre, birthday ko ngayon. Huwag mo naman akong tanggihan. Tengo. Sorry. Bigla kasing tumatawid eh. Ayan. Ikaw na naman? Ikaw na naman? Yan? Lorin, seryoso ako sa'yo, kaya sana bigyan mo tayo ng chance. Please be my girlfriend. I love you! I love you too! Ops, Dre. Lorin! Lorin! Oh. Bakit? Nakatulala ka na naman dyan. Umiiyak ka na naman. Hindi naman po ako nagdadrama. Ikaw naman, oo.
kung ano man yung ginawa sa'yo ni Gerald kagabi, pwede ba pagpasensyahan mo na lang yun? Ikaw nang umintindi. Alam mo naman may sakit pa yung tao, di ba? May depresya pa ng konti yung memorya niya. Hindi niya yun sinasadya. Pero ma, manloloko pa rin ho siya. Eh, di ba nga ho, sabi niyo, it comes in threes. Una, si Papa. Tapos si Arman. Tapos ngayon si Gerald. Darating din siguro yung araw na naiiwan niya rin ho ako. Alam mo, hindi niyo masusolusyonan yung problema ninyo kung hindi kayo mag-uusap. Kaya mabuti pa, harapin mo siya. Ayun o, nandun siya sa labas o, hinihintay ka. Gusto kang makausap. Sige na. Sige na. Rin, sorry kung masaktan kita. Hindi ko sinasadya. Totoo bang may lapses ka pa sa memory mo o nagpapanggap ka lang na ganyan para may excuse ka mong babae? May mga bumabalik. May mga hindi ko maintindihan. May mga naalala ko, pero unti-unti wala talaga eh. Kaya ko ito ginawa ko. Para lagi ito nakikita. Kasi gusto ko may maalala na eh. Kasi nung nakita kitang umiiyak, saktan ako. Alam mo may mali. Mahal mo pa ba ako? Naaalala mo pa ba na mahal mo ako? Hindi. Pero nararamdaman kong special ka sa akin. Nararamdaman ko na ayaw ko lang saktan. Na ayaw ko nakikita kang umiiyak. Nararamdaman kong mahal kita. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman, Yung bang damdamin mo para kay Nurin, yan ba ay talagang para kay Nurin na noon mo pang minahal? O minahal mo siya bilang bagong tao, bagong personalidad sa buhay mo? Bago na lang po. Kasi po... Bago. Talagang napaibig ka na lang, na-develop. Opo. Sabi nila. So, okay lang sa'yo yung ganun. Opo. Kasi ma'am, yun nga po, kailangan ko pong intindihin din yung nangyari po sa kanya. Sabi po ng doktor, kumbaga, gumawa na lang kayo ng panibagong chapter. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubusang bumabalik ang lahat ng mga alaala ni Gerald. Pero dahil porsigido siyang gumaling at bumalik sa dati niyang lakas, muling nabigyan ng certificate si Gerald para muling sumali sa circuit race. Mahirap man para kay Nurin, napayagan si Gerald na bumalik sa pagkakarera. Tinanggap niya ito bilang pagsuporta sa kanyang pinakamamahal na si Gerald.
Nagulat ako sa pakiramdam eh. Ganun pala, saya! Okay lang kahit hindi ka manalo. Ang importante, natapos mo yung karera mo. Alam mo, tapos andyan ka pa. Para sa akin, ikaw yung trophy ko. Magaling ka na nga. Chumichis ka na eh. Babe, gusto lang pasalamat sa mga nagawa mo para sa akin. Mula sa pag-aalaga mo, sa suporta. I love you, babe. Salamat dahil hindi mo kinalimutan yung nararamdaman mo para sa akin. I love you. I love you, I love you, I love you. Sa mga pagsubok na pinagdaanan ninyo, Gerald at saka Doreen, ano yung aral na pwede nating i-share sa ating mga televiewers? Ayun po, yung pagsubok po sa buhay, talaga pong dumadating yan, kailangan din po natin maging matatag at huwag po makakalimot magdasal po lagi. Opo, Gerald, ikaw? Ako po, ganun din po sa akin. Tsaka po sana pag nagmumotor kayo, mag-ingat po kayo. Kailangan palagi pong naka-helmet para po hindi kayo madisgrasya. Ayun. Na katulad ko po. Kasi kung minsan yung mga nagmumotor, porkit maliit sila eh. Diba? Opo. Singit-singit. Naku, magugulat ka na lang. Ay, merong motor na Diba? Mabilis po. Buti nga po, mabait ang Lord po. Binigyan mo po ako ng pagkakataon mabuhay po. Hallelujah. Thank you very much sa inyong dalawa. At talagang, dapat maipagpatuloy ang pagmamahalan ninyo. Opo. Opo. Sana nga at kayo'y magkaroon ng masayang pamilya. Opo. Maraming Salamat po. Thank you Thank so you po. much. Thank you po. Thank you. Ang ipinadamang unconditional love ni Noreen para kay Gerald, kahit na siya ay hindi na naaalala nito, ito'y pagpapatunay kung gaano kahiwaga at kadakila ang tunay na pag-ibig. Naway lahat tayo ay makahanap at makaranas ng ganitong kadakilang pag-aaruga na walang hinihintay na kapalit at ibang pag-iibigan na panghabang buhay. Sa ating pagtatapos ngayong gabi, hayaan niyo pong mag-iwan ako sa inyo ng isang Bible verse mula sa Taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 10. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ngayon, bukas at magpakailanman.